Okay. It's about prayer for mercy and pardon. Ato pa sa pulong sa Ginoo. Dating ilugpit daw na ni kay Morulupad yun. Number 1. Ibanda pa pala patuyok. Patuyok lang. So nga din gikan diha sa imong balaan o may mayaong kuluy-anan sa langit lantawa kami hain naman ang imong pagpangga kanamo, ang imong gahom, ang imong gugmang o kaluoy. So again, this is about prayer for mercy and pardon. Pag-ampo para sa kaluoy o kapasayloan. Kay naanagit sa dako nga katalagman ang mga katawan sa Ginoo, nagpagiluoy na sila sa Ginoo. So gikan sa imong balaan o may mayaong kuluy-anan sa langit, lantawa kami kay raw piling nila gibiyaan na gipasagdan na sila sa Ginoo tungod sa ilang kahimtang nga diin makaluluoy ni Jud. Hain naman ang imong pagpangga kanamo, ang imong gahom o ang imong gugma o kaluoy. So nagkuan na gid taon sila, nagpakiluoy na gid taon sila kay murag wala na nila na feel ang kaluoy kagugma sa Ginoo, gibiyaan na gid sila. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan nga si Abraham ug si Jacob. Apan ikaw o Ginoo maoy among amahan. Ikaw kanunay maoy nagluwas kanamo. Matugpa sa mao nga versikulo verse 16. Surely you are still our father. Ikaw lamang gyapon ang among amahan. Even if Abraham and Jacob would disown us, bisan si Abraham o si Jacob dili nila miangkunon, Lord, you would still be our Father. Ikaw lang yapan ang among amahan. You are our Redeemer from ages past. Ikaw ang among maglulukat. Matulpagikan pa kaniadto nga panahon. Ikaw ang maluwas ka na mo, magluluwas, ma-redeem. In verse 17, Lord, why have you allowed us to turn from your path? And why have you given us stubborn hearts so we no longer fear you? Return and help us, for we are your servants, the tribes that are your special possession. Okay, so nagpiluoy gid sila nga. Ngano man nga, Lord, imo man mi gitugutan nga matipas mi sa imong dalan. So, para pag sala pa ni Lord nga nakatip pa sila sa dalan nga ang tao medyo nagpapili ang Ginoo dili man siya magpugos atong mga desisyon kay nga na ang Diyos atong kinakaran wala na ginakontrol dili na pras kahaway na ginakontrol ka niya daw robot, di ba? So why have you given us stubborn hearts so we no longer fear you? Nganong gitagaan man ninyo og ang kasing-kasing aron dili namin magakahadlok kanimo. Return and help us. Isabalik na intawon mi. Tabangin intawon mi. For we are your servants kay imo kaming mga sulugoon. Imo kaming mga sulugoon. Imo kaming kaliwat. The tribes that are your special possessions. Ang tribo nga imo gayud nga kalandon nga mga ganang insakpan. Matod ba? How briefly your holy people possessed your holy people. And now our enemies have destroyed it. Diya kadali lang ba kayod sa imo balang katawhan nakapanunod sa imong balaan nga dapit o karon ang amo ng kaaway ang naglaglag niini. So luoy kaayo no bisan patuod nga mga katawan sila sa Ginoo apan sa diha nga nagpabadlong na sila. Nga wala na sila nakagwanta silang pagpabadlong kay daw dili na nila priority ang Ginoo. Dili na nila priority ang panagtigom. Dili na nila pag-priority ang pag-ampo, pagsimpa, pagdaig kay nabisi na sila sa ilang ikabisihan. Umuto nga si Lord ni Pia nila.
nagpalayo si Lord sa ilaha. O sadya nagpalayo si Lord sa ilaha, anak pa sila nagpakiluoy. Anak pa sila nagpakiluoy nga ang Dios maluoy nila o mubalik ang Ginoo nila kay gibiyaan naman sila Lord, ipasagda na sila. Itugyan na sila sa ilang kaaway, umatod pa ang ilang kaaway, naglaglag na sa ilang kapit. Bisan pa ang balaang syudad o ang balaang templo sa Ginoo na apil na og ka laglag. Tungod kay gitugyan na sila sa ilang. Itugyan na sila sa Ginoo sa ilang kaaway. So manay kuya diha, kung itugyan na tanilod sa atong kaaway, mahimo na tang palaaway o mahimong magbadaogon ang atong kaaway o dili na ta makadaog. Muna nga mintas nga dili pa ang Dios masuko na to, dili pa ta kontra si Ginoo, atong tagaan kayod o panahon si Lord. Dili kay anak na tabutuol niya kung walahin ang tanan. Gagibiyaan na tas Ginoo, gipasagdan na tas Ginoo, gitugyan na ta sa kaaway. Kay matud pa sa Isaiah 55 lagi verse 6 na call on the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Tawag siya mintas nga siya makablagan pa, tawag siya mintas siya doon pa. So sa ato pa ng bersikulo ka, na moabot kin ang panahon ang Ginoo magpalayo na o dili na siya basta-basta masampit. Kung na manampit niya, magbalingog-lingog na siya. Tungod kay nagbalingog-lingog po ang tao sa Ginoo. Sa niya ang Ginoo nagtawag. Okay. So, mo na ang gingon nilo sa verse, Isaiah 65 verse 1. Isaiah 65 verse 1. Yung din the Lord says, I was ready to respond but no one asked for help. I was ready to be found but no one was looking for me. I said, here I am, to a nation that did not call on my name. So, nag-volunteer ni si Lord nga andam na daw kuno siya mo tabang. Pero wala kunoy nangayog tabang niya. Ready na daw kuno siya makablagan, pero wala man kunoy nangita niya. So, si pasabot ani. Sa panahon nga gitagaan pa silang grace period, nagpaabot lang si Lord nga manawag ang iyong katawhan. Sa diyan na humana ang grace period, anak pa sila tawag, mo na nga, gi-feel nila nga nabiyaan na sila sa Ginoo sa Isaiah 63 verse 15, paingon sa 19. Moto nitubag sila sa Isaiah 65, nilakaw chapter 64, yan to sa Isaiah 65 verse 1, nga naingon na Ginoo, nangandam naman ko, I was ready to respond but no one asked for help. I was ready to be found but no one was looking for me. Here, and I said, here I am, to a nation that did not call on my name. Kaya mo lagi na, kung naatas maayong kaintang, maayong nga sitwasyon, kusay, isod ta makapanawag si Ginoo. Kaya giun na nato ang mga butang nga diin nagpa-lingla na to nga diin mooy atong kinatibuk ang kalipay. Ang Diyos wala na nalipay kay tagaan naman nato pagtagan ang mga blessing, ang blesser ato nagi kalimtan. Sumuuna siya ang dakong problema kung ang Diyos mapulaan na o hinula nga wala gid siya bali-baliha. Kaya nagpaabot ram daw si Lord. So dili dapat nga si Lord ang natawgon sa emergency time na. Sa maayong panahon o pilit na maayong panahon, dapat maanad ta o tawag si Ginoo, maanad ta o respond niya sa iyang mga pulong. Dili lang siya pang emergency call. Kundi at all times, we have to do the best practices, and the best practices is to call upon the Lord in good times and in bad times. Amalang-alang at si Ginoo in good times and in bad times. Kaya nga nung makatrabaho ta in good times and bad times because needed na ito matrabaho o needed man po na ito ang Ginoo. So that is why we have to call Him.
We have to serve Him. We have to worship Him and praise Him in good times and in bad times. Kaya dili maayo, dili makatarungan nun nga na ta, magkapulikik panawag ni Lord nga nanatas emergency. Nasa kuwan, kalamidad. Kalamidad nanatas ka, talagman. Talagman. Oh, unfair kaayo. May panahon nga maaytag panglawas, maaytag himtang, maaytag kanang napatay kwarta, ay kalipay dito, barkada dito, laag dito. Wala na nagpagkaban. Wala na nagpakabana sa pagpangalagad sa Ginoo. It's unfair before the Lord. Kung nagmote na siya ready ko nga magtubag, ready ko makablagan, pero wala may nangita na ko, wala may nagsampit na ko. Sa panahon nga gisampit na nila ang Ginoo, matod pa, ang Diyos nagpalingog-lingog na. Kaya nag-ingon naman siya sa Isaiah 55 verse 6, tawag ako, samtang ako, hikablagan pa. Tawag ako, mintas ako, tuol pa. Oh. So, kung ang Lord magpalayo na to, mulay na nga, laay na itong kinabuhi. Ay, medyo na itong kinabuhi. So, dili, yun, sayo, diligid ang Ginoo mo sayo, anak. Kita jud ang Lord, pero may kagit siya na wala siya call center, ngaliin. Anybody nga matawag, ready siya mo respond. Okay. Now, in the days sa verse 17, Isaiah 63 verse 17, sa last portion, return and help us. Muna ipatampo nila. Balik kiintawan mi o tabangi mi, for we are your servants, kay imo may mga sulubuon. The tribes that are your special positions. Nga, ang mga kaliwat nga imong gitsakpan. How briefly your holy people possess your holy place. In sapagkat, jutay lang yun sa panahon, paghamubo sa panahon, ang imo balang tao, nakapanag-iya sa balang nga dapit, o karon ang mga kaaway na ang naglaglag ni ini sa ato pa. Luway siya. Tugutan ni Lord ang tanan. Nga diin, mabali na. In verse 19, how sometimes it seems as though we never belong to you, as though we had never been known as your people. Ingo din nga usahay ko no, mura ko no, wala mi na belong dia kanin. Ilang na feel nga abandoned na sila, gibyaan na. As though we had never been known as your people, mura wala mi na ilang nga imong mga katawan. So luod-luod na. Murag dala na pangluod na nga statement. Dili na isama kami sa mga tao nga wala mo gayud hari o dili mo katawhan. Na naman, maumadyo na ang tinuod kay sa diya nga maayo pang ilang kinabuhi, panglawas, wala magpud sila nagpahari as Ginoo. Sila nagputbuot sila kaugalingon, i-enjoy nila ang tanan without taking time sa Ginoo nga nagatago panahon, nagatago mga panglawas may kahintang sa atong kinabuhi. Kaya sa to, what we sow, we will reap. Unsay atong ipugas, atong anihon. Remember, ang pagpugas o enjoyment sa kalibutan nga wala nato ipamot, ang tagiya sa kalibutan. Ako ka na nga problema kung ang tagiya sa kalibutan iya natang pahimuntan. Tungod kay wala na nagpagabana sa itong obligasyon diri sa kalibutan ng ipahimutang rata ni Lord diri para iyatang sulbungon kung bali-bali bata sa iyang mga sugo na to. In chapter 64 na ta, verse 1, yung dini, mauunta kung gisiun mo ang kalangitan o kunya manaog ka aron mangurog ang kabukiran. Mangurog gayud sila sama sa tubig nga mubukal tungod sa sigas kalayo. Ngari og ipadayag ang imong gahong ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. So nag-ampuing taon sila, naghangyo sila nga
iya ko nung ipakurog, gisiun niya ang kalangitan, atod pa, o ang mga kabukiran, mangurog, atod pa, sama sa tubig nga bukal tungod sa sika sa kalayo. Ngari o ipadayag ang imong gahong ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Magpalaban na sila. Kang ilang mga kaaway, ayo-ayo na gid sila og kanang bira. So, malagi na nga gusto ni Lord nga masabtan na to na mintras wala pa ang Diyos nalagot pag-ayo. Itagaan niya grace period nga mag-usab sa atong mga direction sa kinabuhi, priority sa kinabuhi sa atong mga kinabuhat. Kaya kung atong tanaw mo, kung sabta na itong ayo, silang Abraham, wala sila gipasinati o kapildihan tungod kay nagtarong magpangalagad si Ginoo. Sa nang rescue niya si Lot kay nabihag daghan malagi da kaaway dito sa ilang ngay motongan sa Sodom and Gomorrah. Wala gyud nakita na to nga si Abraham nagpildi siya mga kaaway pag-rescue ni Lot. Takan ganito thunder nga ilang nadala. So makita na to sa Bible nga ang tao nga nagapangadayon o pangalagad si Ginoo kay naaman joy panahon sa ting trabaho na iting panahon sa ting alagad si Ginoo. Kung kabalota mo kahiluna anak nga mga kaygayunan panahon ting trabaho mo trabaho ta, panahon ting kaon ta, panahon ting simpaw-simpa ta, panahon sa pagpangalagad mga lagad ta. Kung ato ng buhaton regularly dili kalusot ang kaaway nga mo sulong o mo atake na to o mo building na to. Dili sila magpalampuso. Nga naman, kay walay lutsanan nila. Kay ibuhat na nato ang tanan nga gisugo ni Lord sa ato. Kay panlit na ta ni Lord kung kita nakapahimuot niya. Na may katalagman, pero dili ta maapil tungod kay nag-ingon na si Lord nga ang iyang mga anak nga nagpahimuot niya isalit iyang lingkawas sa iyang kapungot. Kaya ang kapungtan ka turamang nagpabadlong. Ang dili badlong mo, di pa naiapil. Mabito ang silot sa kalibutan. Sa silot sa kalibutan, California, silutan sa dakong silot ang kalibutan. Iya nakwaon sa kalibutan iya mga anak. Tabuon na nes kapanganuran. Pero dili apil sa dakong katalagman sa kalibutan. So inanaranak nga pagsabot. Gusto ta nga padaugon ta malipayon malinawon. Dili ta pildido, dili ta murag nagtulala, naginuktok kay wala tay kakahibo, kay wala tay maayong pangunahuna. Buhat ta ang isugot ni Lord. Okay, the moment we say yes, and we will do, God will also do His part. Atong sanayon, atong kaugalingon, atong praktiso atong kaugalingon, nga makikuyon sa iyong kabubuton, dili mo supak sa iyong kabubuton. Nga ang atong mga priorities na to is kalimutan si Ginoo. Sa atong kapisihon, nagahintag panahon sa Ginoo. Dili ka nagbisita sa mga butang nga wala ni kalimot si Ginoo niya gusto ta kadaugan. Of course, it will not happen. Why? We are all tested by the Lord in different kinds of testing. And if we don't pass, dili ta kapasar, it means God is not happy. Nga nag-ex na puta, wala ta nag-check. Muna nga, ang
Heading at atong text to sa Isaiah 63, prayer for mercy and pardon. Pag-ampo para sa kaluoy o kapasayloan. Matod pa sa pulong sa Ginoo. And then, matod pa, na-feel nila nga layo na si Lord. Kung gusto balik ka na mo, Lord, balik ka na mo. Tabangin ni. So, kinanglan ma-practice na to ang prayer nga sa maayo panahon o tilimay panahon nga istorya kita ni Lord sa mga pag-ampo. Kay malipay sila maminaw nga diin nagki-istorya kaniya sama sa anak nga tarong buotan nga maki-istorya, maki-communicate sa mga God wants to hear our words. Unsa ta ka grateful niya, unsa ta ka faithful, unsa ta ka humble nga tao nga iyang anak sa kalibutan. Proud si Lord na magsutong nga ingana ta nga gika himut-an niya. Gikay ingana ta gikabugatan ni Lord, nabugatan ta ni Lord, na gikaulaw ta ni Lord because we are doing not good and not right. Matod pa. Okay. Now, padayon ta sa next verse. Sa verse 2 na ta. Verse 3 na ta. Sa dihang naghimo kag makalilisa nga buhat nga wala na mo paabuta na naog ka o nangurog ang kabukiran tungod sa kadlo kanimo. Sukad, masukad, wala pagayoy nakadungog o nakakita og Dios nga sama kanimo. Dios nga motabang ni atong mosalig kanimo kana. Sa verse 34 sa chapter 64. Verse 3 dahil sa verse 3 o 4. Wala po na sukad na sukad, wala pagayoy nakadungog o nakita og Dios nga sama kanimo. Dios nga motabang ni atong mosalig kanimo. So, kinsa daw kuno tabangan ni Lord? Katong mosalig kaniya. Mosalig kaniya. Matod pa. Akong basahan sa English. For since the world began, no ear has heard, no eye has seen a God like you, who works for those who wait for Him. Matod pa. Who asks for those who wait for Him. Nga nagbuhat, nagatabang, atong isalig kaniya. Okay. Now, atong tanawon, atong i-recall ang nahitabo ni Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba init-init o kapito, kainit ang hotdog? Kaya para itabog sila. Samtang nag-init, giinit pa ang tutuhan. Wala kit sila nag-usab sa ilang decision nga ila lang i-deny aron dili sila mga matay. Nga naman, sila is na ay pagtupag salig sa Ginoo. Wala ang taong may pagtupag salig dili mautro iyang decision. Dili mautro iyang commitment. Kung ingana tanan ni Shadrach, Meshach, Abednego ni Daniel. Kung ingana tanan, makita dyan ang milagro. Kaya dili silod pa ka milagro sa tao nga dili mosalig kaniya. Di ba? So sila tabo. Nagmalambuson sila na nainit. Ito kapisis ang mundo. Pero, siya na unsa. Bisag kamay kuno nga sunog sa buhok sa isanina silang panit. Jud na, nahitabo. Kay, ingon si Lord, mutabang siya ni atong musalig kaniya, misalig kaniya. So, si pasabot, sa critical nga sitwasyon, critical nga kahintang sa itong kinabuhi. Kung naatay 100% nga pagsalig kaniya, na 100% ka milagro iyang buhato na to. Kaya na masukot, unsa na epekto sa pulong sa Ginoo nga atong ibasag,
Hmm. Kay, dili man pwede nga ikaw lang ta magbasa, din ato aplikar. Panang natistingan ta, dito naging makitang katag kung unsa nagtakalipon sa Ginoo. Bisan pag dasig ta, kani ato, kung dili na tadasig sa presente, dili na kuan kalipay sa Ginoo. Kay gusto ni Lord na atay regular nga diin best practices. Nga na. The best practices padayon jud ang pangalagan. Hangtod sa katapusan na to, gininhawa, di ta magduwa-duwa sa itong Ginoo. Kuan kita, magluhot ta, mutahot ta, mangyupo ta, mangayo ta, o giyag tapang si Ginoo. Pag ginaunsa man, atong pamilya, di na mga lagad, or di na ito masantan. Di na magpa-apekto, kaya nga naman, tagsa-tagsa man ta. Nga, mga tupang si Ginoo. Kaya naman, kung maluya na ang membro sa pamilya, ikaluya po nila. Ang yawa lagi magkalipay kung ingana naging ang atong sitwasyon, atong status, atong pagpangalagan. Tingnan na. Kusa si Job. Grabe atake niya. Pero wag niya siya nawad ipaglao. Oto nga. Nagmilagro ang Ginoo. Gibalik o kaduha kapilo ang manangawala niya. O ang iyang lawas. Panit nga nagnuka-nuka. Nga himong nindot sama sa bata daw kunog panit. Nga naman, human siya nakapasar sa testing na reverse ang tanan. Na a restoration of everything nga nangawa. So, atong sabton, nga diin, padayon jud tagpangalagan, unsa man na klaseng pagsulay mo abot nato. Di ta mo buhi sa atong pagpangalagad sa iya. Di ta mo buhi sa atong pagtuo, pagsalig. Dili ta o palayo sa Ginoo. Mangayo ta sa kaluoy, mangayo ta sa intabang, magpahiluoy ta o maghinusulta. Matod pa sa pulong si Ginoo. Okay, in verse 5, gikaymutan mo ang nagkinabuhing matarong ug nagtuman kanimo pinaagi sa pagbuhat sa imong mga suko. Verse 5. You welcome those who gladly do good, who follow godly ways, but you have been very angry with us, for we are not godly. We are constant sinners. How can people like us be saved? Okay. Ingat din nga. I-welcome daw ni Lord, iyang gipanag mo. Those who gladly do good. Hindot kayo. Sa NLT to sa ESV, you meet him who joyfully works righteousness. Imong hinagbo katong malipayon nga nagabuhat sa pagkamatarong. Kaya naamay nagbuhat lagi pero wala nalipay. Nag-uol, nagmahay-mahay. So balikon ako sa Isaiah 64 verse 5. You welcome those who gladly do good, who follow godly ways. You welcome. Diba mo to? Siya nag-misyon ka, wala man sila nagbinasula. Parehas nag-desisyon tanan. Nagkasinabot sila mo nang makikupan ta sa mga tao nga pareha dasiga. Pareha nagkalayo sa pagpangalagad. Ayaw pagkikupan sa nagkalayo na sa pagpangalagad. Kay ang kalayo sa impyerno naghinam-hinam sa nagkalayo na sa pagpangalagad. Pero sa nagkalayo sa pagpangalagad, naglingo-lingo ang kuan. At di jud ni mahagsa diri. Murag malapot jud ni mahagsa diri. So, ito kay sa verse 5, Isaiah 64 verse 5. You welcome those who gladly do good, who follow godly ways. Mo to nga, ibig nga tulura silang siya nagmisya ko apeligo.
giuban na si Ginoo nakita jud nga upat na sila dito sa kalay. Sa kalayo. Nga naman, gi-welcome ni Lord nga, welcome. Nakapasar na ako sa board exam. Nga, kalayo. Nga init kapito. So, ang pasabot na ko, ana. Ay mga panahon na grabe, jud kay ang pagsulay, init, jud kay sanan. Diba? Before to giinit, nagkan pa accusation. Nagkan pa mga istorya ato nila. Hindi pa init mo itong napot sa parte sa kuwasari. Init nga istorya. Init nga kalayo. Apan kay nagpainiton man sa pagpangalan kan sino, huwag siya nasunog. Nalikwan ako. Init ka ilang mga istorya, sakit kay sanan, grabe. Init kay nga kalayo, pito ka, bisis iinit. Pero nagpainiton man siya sa Ginoo. Wala ni saril ang kainit sa kalayo. Tungod kay ang mainito nilang pagpangalagad si Ginoo. Mooy nagahatag kanilang kaluwasan nga ang Dios nga diin iya sa ilang kinabuhi nga nakakita. Gi-welcome sila kay malipayon sila nga diin pamatuod nga ang Dios nalipay sa ilang desisyon nga diin ang pagpangalagad nga angay na to ipadayag nga diin bisan unsay pangitabo kamatayon na ang ikabailo di na to ikawili. Ingan na di kay maaydatas may panahon o di na may panahon o wala na tay mga makita nga murag ikalipay sa tumananaw murag masulog po na punta, apektado na punta sa pangalaga. So, nindot kayo. I like so much this one. You welcome to Sugladi, do good. Kaya naamar iban nga wala na nalipay sila pagbuhatog na otan. Botong bansa. Sa New Testament, never grow tired in doing good. Ayaw pagkalipay sa ayaw pagkapoy sa paghimog maayo. Never grow tired in doing good. Ayaw pagkaluya. Ayaw pagkaluya, ayaw luya lagi. O pagkakapoy sa paghimo ug bata, paghimo maayo. So you welcome to Sugladi, do good who follow godly ways nagsunod sa maayong pamaagi, sa Diyos ng pamaagi. But you have been very angry with us. Apa nasukok ka na mo pag-ayo, for we are not godly. Ilang isay-isay dyan nga. Ang nga naman po ka masuko na mo po, Lord, kay nagpabadlong mag-good me. We are constant sinners. But how can people like us be saved? Kung saan man na mo maluwas may nga. Nag-make ka makasala in verse 5 sa sumpay ato. Ama nasuko ka sa diyang nakasala kami o nagpadayon kami sa pagpakasala sa dugayng panahon. Ilang i-acknowledge ni Lord ingani may kay usa lagi nagsupak-supak kami nimo. Nakahilo mangis kalibutan ng mga kahilayan kayo ni butanong mga kining mga butang wala karon nga wa na gid minahimutang wa na jud gibutang kaya nga wala sa butang kana nga wa naman gi-destroy naman sa kaaway na kung magpadaugod ang kaaway ang ilang mga butang wa naman to. So ingin nga kung atong sabton ang Biblia kung unahon nato atong mga butang o pundar ang naghatag nato mga butang di na nato pagdagan. Wala o ni Lord. Wala o ang tanan. Kaya para makarealize ta na wala ginay pulos kung ko na ito mga butang kaysa naghatag na ito mga butang. Nga na siya. Kabalo si Lord sa itong priority. Kabalo si Lord sa kanyang dili ta makalimot. Kaya ginatanaw ta niya wala siya na nagpalimog-limog. Wala siya nagpabuta-buta. Kundi siya nagalantaw na itong tanan. Una nga kung unsay decision sa uban, masagdaay sila. Kinananong decision sentro, makapaymuot si Ginoo. Ayaw pagpapito,
sa uban o sa mga decision sa uban, sa priority sa uban. Ato pa sa pulong sa Ginoo. Ayaw at to sa daghan nag-uban-uban pero wala dahil si sakto nga decision. O matod pa sa verse 6, sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugaw pahiran or trapo. Nangalaya kami daon ug ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. So disay-isay nila kaugalingon ana sila self-reflection. Nga sama daw puno sa taong hugaw sila. O ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugaw pahiran. Nga, what yun? Hugaw Japon. Dili, hinlo. Nangalaya kami daw dahon o ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Self-reflection nila. Nga mo na lagi niya. Ay nga nita, tugod-pod kay, tugod-pod na to. Wala kayo misampit sa imong nganan o mibangon aron pagdangop kanimo. Gitago mo ang imong nawong gikan kanamo o gipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Nakarealize sila. Itago na ni Lord ang nawong iyan ang tago, nalingiw na siya. Tungod kay, wala na siya nalipay. Lisod kayo kung ang blesser na'y walingiw siyang nawong. The blessing is stopped. Ang panalangin ay kundamon. Dili ang kwarta, o dili pataklinaw, kalipay. Ang tanan. Oo na. So, unang katong sabto ng Biblia, nadiin, gusto gid sa Lord nga magtarong ta o saligtag mga lagad ta niya. Kay aron nga diligtan niya, taligdan, diligtan na taguan, kung dili panaligtan ta niya, panalanginan ta niya, giyahan ta niya, o ubanan ta niya. So, sa walay misampit sa imong ngalan o mibangon aron pagdangop kanimo, kay pulos na tanan nangabisi. Yeah. Apan amahan kagyapon namo o Ginoo in verse 8. Kami ang lapok, ikaw ang magkulkulon. Kaming tanan imong mga binuhat po sa ayaw itawon, palabig, kasuko o Ginoo. Ug ayaw itawon hinumdumi hangtod sa hangtod ang among kasalanan. Una-una ang kami imong katawhan. Mo jud na ilang pagpangalyo po. Gi-acknowledge nila nais na sila self-reflection before anang verse. Matod ba? Sa busa ayaw intawon palabig kasuko o Ginoo. Ayaw intawon hinumdumi hangtod sa hangtod ang among kasalanan. Kay wala kini usa kay ang kaaway iyatang tintalon nga diin pag-enjoy sa kalibutan. Biyaan sa nato ang panahon o dili sa tawagata panahon sa nagkata nito. Kay gayon man sa kalibutan. Ni usay na anad data because manawala na ito nga ang Diyos maluluyon, ang Diyos makasabot. Unya kuan na dait tag-ayo, gilimbungan na tag-ay kapay gayunan, hangtod nga nalayo na tag-ay sa Ginoo. Di na taganakan o ampo daig simba tungod kay nalingla natas kalibutanong kalingawan, nalingla natas kalibutanon nga mga panglingla. Kung abot ang panahon na panilingan na kanilon, anak pa din tama kay nuklog, ulahin ang tanan. So muna nga gi-remind ta ni Lord, kadiin, ayaw ipaabot nga maabot na ng panahon. Tungod kay, dili na kalipay ang atong mapati kung dili pag-angutan, kagulanan, pagbasol. So muna nga, ginatanaw ni Lord, giunsa na to paggamit ang kay gayunan nga naapatan ng tas buhay pata.
How do we manage our time, our work, and what are our priorities? Sa atong mga priorities. So, atong sabton na diin, ani nga chapter is na reflection, self-reflection, makatawag si Ginoo. Pero nakanga sila, ayaw in town, palabig ka suko. Hantod sa hantod, imutuntungo na mo mga kasalanan. Una-una ang kami imong katawan na himo ng kamingawan ang balaan mong mga syudad. Ang Sion na himo ng deserto, nagmingaw na ang Jerusalem. So, mingaw na. Mingaw na tanan. Ang balaan mong syudad, wala na. Mingaw na syudad. Oh, kamingawan na. Ang Sion na himo ng deserto, nagmingaw na ang Jerusalem. Isunog ang among balaan ug matahom nga templo. Diin gisimba ka sa among katigulangan. Ug nangagun-ub ang tanang matahom namong mga dapit. Dili ka pa ba lamang magtagad bisan paniining tanan o Ginoo? Magpakahilom ka ba lamang ug sakiton mo pa kami pag-ay. So, biyaan na gid sa Ginoo. Wala na. Pati ang balaang templo. Wala na ilang pagmahay. Wala na. So, isay-isay diri unsay posibilidad nga gabuhaton sa tao. So, kung naagyapon na nga nagkaroon kinaaman jud gyapon na dili gyud mo to sa dili ka mag-succeed. Dili forever atong kalipay sa kalibutan. Kay naadyo mga katalagman kung ato nang last choice si Lord. So let's be careful to spend our time daily. Let's be careful kinsay ato mga kauban. Gikanahan ato kauban. Kay bad company corrupts character. Kung ato mga kauban dili maayo, matagdantas ilang kinaiya na diin. Dili priority nila ang pagpahimuot sa Ginoo, kundi ang self-enjoyment. And our self-enjoyment can be God's grief. Ang atong pagkalipay sa atong kagalingon, pwedeng ikasubo ni Lord. So let us pray for His word. Father God in heaven, thank you so much for reminding us your words na kung ikaw masuko na, kinagpaabot ka nga manawag katawan sa panahon nga wala pa kanilingin. Kapag wala dyan nanawag din, andam ka nga magkablagan kung ikaw pangitaon apan wala gyapon. Ang mga tao nangita nimo. Usad sa diyang nilingiw ka na Lord, ang mga katao kanimo, anak pa naka-realize, hindi nagpangaytabang, nagpakiluoy nimo, tungod kay ang tanan, ilang ipundar, nangawala na. Pati mo wala ang templo, naguba na. Ang kalipay, napulingan na kakulanan. Because ikaw nagpadangat sa tanan para makarealize ni na diin maayong sanputanan kung mapatuyang mismo kabaling mong kagustuhan dili ang imong kagustuhan silihi mong pulong sa mga miling nga tubo Lord na dili na mo malimtan ang imong mga pagtulunan apan amo ining pamalandungan adlaw gabi kung arong asabtan ang pag-ayo ang tibukan ng katuyuan ni mo, Lord. Kung mabuhat na mo ang imong kabubuton, taliwala sa mga challenging na sitwasyon sa among palibot, sa among pamilya, komunidad, o sa bisan asa pa. May muot ka sa among mga choices. May muot ka sa among mga tikang. Na dili kami mahadlok. Tungod kay ikaw, mag-auban ka na mo. Bisan pa man o Diyos. Sa dakong mga pagsulay na akauban ka na mo. Kung kami butog magsalig nga nagadugdod pwede kanimo. Sa mga ni Kristo Jesus kami nag-aampo, Lord. Amen o Amen. Thank you for watching. God bless us all and let's proceed out to prayers.